Ang video na ito ay nakuhanan naman ng isang CCTV camera sa Azerbaijan, isang transcontinental at landlocked country na matatagpuan sa boundary ng Western Asia at Eastern Europe. Ang pangyayari ay naganap sa loob ng isang local pastry shop na sakop ng Ganja, isang maliit na syudad ng bansa. Ang panloloob ng isang kalabaw sa shop ay nangyari nitong September 2025. Hindi inaasahan ng mga trabahador na susugurin sila ng kalabaw hanggang sa loob ng shop. Nagtamo ang mga ito ng minor injury sa katawan ngunit hindi naman seryoso. Ang video clip namang ito ay tila ba eksena sa comic book series na The Walking Dead, subalit ito ay totoo. Isang babae ang komportableng nakaupo sa loob ng isang bus na nakataas pa ang paa. Kung titingnan ay normal lamang ito, subalit kung pagmamasdan ninyong mabuti ang kanyang paa, ay talaga namang kikilabutan kayo. Ang kuko nito ay kakaiba, mahaba at matutulis ito hindi gaya ng pangkaraniwang kuko. Ang balat ng babae sa paa ay kulay gray at bitak-bitak na tila ba paa ng isang bangkay. May ilan na nagsasabing isa itong witch, ang iba naman ay nagsasabing isa itong werewolf na nag-transform na tao. Ang iba naman ay nagsasabing isa itong zombie. Isa nga ba itong kakaibang nilalang? O baka naman may karamdaman lamang ito kaya ganoon ang itsura ng kanyang paa? Ang nakakakilabot namang footage na ito ay nakuhanan sa isang wedding reception sa bansang Turkey. Habang nakatayo ang isang magandang dalaga na napapalibutan ng mga iba pang panauhin, ay bigla na lamang may ginawa sa kanya ang matandang babae na nasa likuran lamang niya. Ang matandang babae ay tinusok ng karayom ang balikat ng dalaga kaya naman nag-react ito at biglang tumalikod. Subalit ang matandang babae ay nagkunwari na tila ba wala itong kinalaman sa ginawa niyang pagtusok sa balikat ng dalaga. Marami naman ang mga nakapanood na nagsasabi at naniniwala na kung hindi nito kukulamin ang dalaga, ay babarangin niya ito. May nagsasabi din na gagamitin ng dugo na nasa karayom sa isang ritual. Ayon sa isang ina, noong August 13, 2025 habang naglalaro ang isang bata sa kanilang tahanan, ay bigla na lamang may nakuhanan ng kanilang ring camera ng hindi maipaliwanag na pangyayari, na lubhang nakakabahala lalo na sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Ayon sa ina, kakalipat pa lamang nila ng halos isang buwan at kalahati sa bahay na ito. Subalit matapos niyang mapanood ang kababalaghang ito, ay hindi na siya sigurado kung ligtas pang manatili dito. Nang mangyari ang kababalaghan, ay naliligo si Jacqueline sa itaas ng kanilang bahay samantalang naglalaro naman ang kanyang anak sa may kusina. At eto ang nakuhanan ng kanilang ring camera. Panoorin ninyong mabuti. But now, at the casino, she's playing to avenge Paul's death. She lures Victor into a trap, letting him gain his confidence, win a few hands, just to see what his tendencies are. But then she goes for the throat. Within 4 hours, Sally has cleaned Victor out, winning the entire $100,000. Frequently in a poker game like this, because the stakes are so high, emotions are so high, these disputes are carried away from the poker game. You would become so angry that you would act out violently. Instead of just leaving the game this time, Sally's scared. Matapos sumakit ang kamay ng kanyang anak, ay agad itong umakyat ng bahay upang sabihin sa kanyang ina na may kung anong humawak sa kanyang braso. Nabigla at natulala na lamang si Jacqueline nang marinig nito ang sinabi ng kanyang anak. Makikita rin ang pulang marka sa kanyang braso, indikasyon na may puwersang humawak sa braso ng kanyang anak na babae. Ayon kay Jacqueline,
Ang larawan ay 1 minuto pa lamang ang nakakalipas matapos sabihin ng kanyang anak ang tungkol sa nangyari. Agad niyang ni-review ang footage mula sa kanilang kusina kung saan naglalaro ang kanyang anak. Nang kanya itong ni-review, ay wala naman siyang nakita na kahit sino sa kusina kaya naman hindi siya sigurado kung sino ang gumawa nito sa kanyang anak. Subalit nang makita niyang gumalaw ng kusa ang isang plastic bag, at may maliit na bagay na inihagis sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae, ay kumbinsido siya na isa itong supernatural. Kung paranormal man ito o hindi, ay maririnig na umiyak ng malakas ang kanyang anak, na tila ba nabigla at nasaktan nito. At misteryosong nagkaroon ng pulang marka sa kanyang braso, indikasyon lamang ito na may hindi nakikitang force ang gumagala sa kanilang bahay. Kababalaghan o hindi, kayo na ang baalang humusga. Ang footage namang ito ay nakuhanan sa isang bakery na matatagpuan sa West Virginia. Ang bawat video clips na inyong matutunghayan ay talaga namang nakakakilabot at nakakapagtaka. Ang bakery na hinihinalang haunted ay kilala sa tawag na Rock City Bakery. Sa katunayan, ang kasalukuyang may-ari ng bakery ay nag-post ng mga video, bagay na hindi naman niya ginagawa dati. Ayon sa isa sa may-ari na si Morgan, ang lahat ng nakuhanan ng kanilang security camera ay sinasabing kagagawa ng isang multo na tinatawag ng kanyang mga trabahador na si Harry. Si Harry ang sinasabi nilang salarin sa mga nangyayaring kababalaghan sa loob ng bakery. Mula sa kitchen tray na lumilipad hanggang sa heavy equipment na tila ba may hindi nakikitang force ang nagpapatumba dito, ay nagpapatunay lamang ito na ang bakery ay isang haunted. Subalit ang dalawang video na inyong matutunghayan na nakuhanan sa loob ng bakery, ayon kay Morgan, ay hindi na niya ninanais na muling mapanood pa, dahil nagbibigay lamang ito ng pangamba sa kanya habang siya ay nasa loob ng bakery. Kanya ding madalas na mapansin na nami-misplace ang mga kagamitan sa loob ng shop, subalit ang mas pinakanakatawag sa kanya ng pansin, ay ang nakalagay na plastic bowl na kahalintulad sa spiderweb sa itaas ng kisame. Marami din silang nakikita na bagay na nakalagay sa hindi tamang lugar. Ayon kay Morgan, ang lahat ng ito ay kagagawa ni Harry, ang multo na namamalagi sa loob ng bakery. Isang araw habang busy ang lahat, ay napansin ni Morgan na ang isang spiderweb bowl ay nakalagay sa upuan na kung saan inuupuan ito ng kanilang customer. Upang mawala ang kanyang hinala tungkol sa kung bakit napadpad ang spiderweb bowl sa upuan, ay minabuti niyang tingnan ang security camera footage. Habang nire-review niya ang footage, ay kinalibutan siya sa kanyang nakita. Pagmasdan ninyong mabuti ang painting na nakadisplay sa kanilang bakery. Kagaya ng mga viewers, hindi nila alam kung papaano ito nangyari. Malinaw na ang bowl ay nagmula o lumabas mula sa painting. Naniniwala si Morgan na kagagawa nito ni Harry. Subalit may isa pang video na kahalintulad ng sa painting ang nangyari na lubhang ikinatakot maging ng mga trabahador ng bakery. Isang hating gabi, ito ang nakuhanan ng kanilang security camera. Kagaya ng una, may bagay na bigla na lamang lumabas sa painting, subalit sa pagkakataon na ito, ay maraming bagay at maraming beses itong nangyari sa loob ng bakery. Isang plastic na skeleton ang bigla na lamang nahulog ng kusa sa flooring, pagkatapos nito ay sinundan ng biglang paglabas ng isang bagay mula sa painting. Kanilang napag-alaman na isang lata ng soda ang lumabas ng painting. Kaya naman ibinahagi ito ni Morgan sa internet, ay upang magbaka sakaling may makapagbibigay liwanag sa kanya mula sa mga viewers kung ano talaga ang dahilan ng kababalaghang ito sa loob ng kanilang bakery. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nare-resolba at nananatili pa ring misteryo at palaisipan sa kanila ang mga kababalaghang ito. Ang grupo ng Brazilian Ghost Hunter ay nagdesisyon na magsagawa ng exploration sa itinuturing nilang isa sa pinaka-notorious na abandonadong building sa kanilang bansa. Ang asylum ay may malagim na history, may mga report din na marami ang nagsasagawa ng mga satanic experiment sa mga miyembro nito at sa kanilang mga biktima.
Maraming visitor sa building ang nagpapatunay na nakakarinig sila ng mga panaghoy at umiiyak na boses na ume-echo sa kahabaan ng hallway ng abandonadong gusali. Kanilang ini-record ang bawat paggalugad nila sa iba't ibang parte ng building. Habang patuloy silang nag-e-explore, dito ay natuklasan nila na halos nabubulok na ang mga parte ng gusali. Sa kanilang pagpapatuloy na pag-iimbestiga, ay napahinto silang lahat sa kanilang nakita. Panoorin ninyong mabuti. Dia sayang. Balik ka lang. They go back to work. Ano Deus? Semua tuan semua. Sebentar, balas. Mas masang istirahat. Okay, gina. Sige. Seguran. Ano na sana? Isang maputlang mukha na may nanlilisik at umiilaw na mga mata ang sumisilip sa dilim sa may doorway ng isang room. Ang nasabing nilalang ay direktang nagmamasid at nakatingin sa mga ghost hunters. Makalipas naman ang ilang sandali, ay nawala na rin ito sa kanilang paningin. Bagamat madilim ang paligid, ay makikita naman ang mata nitong umiilaw kaya naman lahat sila ay napako sa kanilang kinatatayuan. Nang mawala naman ito at kanilang pinuntahan ang lugar ng pinagtataguan nito, ay wala naman silang nakita. Ang asylum ay ilang dekada na rin naabandona, kaya naman wala itong ilaw at tanging dilim lamang ang bumabalot sa buong sulok ng building. Ngunit nakakita sila ng matang umiilaw, isang indikasyon na may nakatira nga o may namamalagi sa loob ng building na siyang nanunood sa kanila mula sa dilim. Isa nga ba itong kakaibang nilalang? O baka naman isa lamang itong stage? Kayo na ang baalang humusga. Habang nagsasagawa ng embalsamo ang lalaking ito sa isang bangkay, ay bigla na lamang gumalaw ito at tumaas ang kamay ng bangkay. Noong una ay hindi ito napansin ng lalaki subalit nang nahawakan ang katawan ng lalaki, ay laking gulat at takot nito kaya naman wala siyang nagawa kung hindi tumakbo ng matulin papalayo sa bangkay. Walang impormasyon kung saan galing ang video na ito, at kung ano ang sumunod na nangyari. Isa nga ba itong kababalaghan? O di kaya ay nag-react lamang ang katawan ng bangkay dahil sa iniimbalsamo ito? O baka naman isa lamang itong stage? Kayo na ang baalang humusga. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Safety Third. Ang team ay nakilala dahil sa mapanganib nitong isinasagawang experiment na paglalakbay at kakaibang investigation sa isinasagawa nilang urban exploration. Kadalasan ay kanilang pinupuntahan ang mga lugar na hindi ninanais na mapuntahan ng sinuman. Noong April 25, 2024, ay kanilang nilakbay ang Appalachian Mountains sa Estados Unidos. Ang kanilang pakay at layunin ay tuklasin at mag-explore sa isang modernong abandonadong coal mine. Kanilang sinuong ang pinakamalalim na parte ng underground. Okay, today we're going back through mine. You've already seen, I went through it like a year ago. And the reason I want to go back to it is because I didn't get to really go all the way through it. If I remember correctly, it's flooded. So that's up there. We've got floaty boat, USS floaty boat ready for battle. In the meantime, we're not going that direction right now because we're checking this out. This is supposed to be another modern mine site. I didn't go down here the last time I was in this area. I didn't realize that it was that. I think this is newer than the one that's up top. So, good chance. Sealed. Just taking a look though. Man, they did a lot of work on this. Basically looking for holes that are eroded. But this one may be too new. I bet that was an opening. I should tell you. Yep, it was. Biddable? No, nothing. So I was afraid of. Completely buried it. Not a lot of water coming out of it. It's not much at all. Barely a hole. Not even big enough for a squirrel. It's another one, and this is one. Straight up see where they are. Yeah, that's exactly what I was afraid of. It's newer,
so it hasn't had time to erode yet. There's a hole. Okay, no. Definitely not. This is where they were. Yeah, this is where they dropped the coal at, I guess. It actually looks like they scooped all this out. Yeah. Okay, so definitely can't get in these. Have to dig them out. The shovel's in the car. And that would take a while. Now we're on the trail going up to the mine that we want to get to. He's trying to kill me again. It's going to get a little steep. Okay. This is pure mortal hell. He's still a terrible individual, but he's carrying the floaty boat, so I can't complain. But guys, this view, check that out. See, if everything was like this, all good. All peachy. No. Inakyat nila ang pupuntahang lugar ngunit may matarik itong daan papaakyat. Naging mahirap sa kanila ang pag-akyat dahil may mabigat silang dala, kagaya na lamang ng inflatable boat. Nang marating nila ang minahan, ay natuklasan nila ang napakakipot na daan papasok ng minahan. Ang lugar ay lubhang mapanganib lalo na at hindi nila alam kung anong kapahamakan ang naghihintay sa kanila sa ibaba ng underground. Nang bumaba na ang dalawa, ang paligid ng underground ay lubhang napakadilim. Water drain. Really? Like a bubble? Yeah, dude. You gotta see this. I bet. I bet that's an awesome home. What is that? What does that mean? Those big drill machines we've seen a lot of these. Yeah. They drill in and pull the coal out. That's auger. Doesn't go anywhere. So they just saw a small vein on the side of the road and pulled it. Basically large drills. There's probably more right here. Yeah. Pretty long auger. That's awesome. That's an auger hole. Definitely. Yeah, there's more here. What happens is it's not worth it to mine. So they just take these giant drills, drill it in, and rut it, and it pushes coal, holds everything back. Gotcha. That makes sense. I thought it was like a mine for a second. There's a freaking beer can in there. I saw that. Yeah. Can't believe we missed that the first time. It's crazy. He says it's right up there. He's lied to me before. He might just be trying to motivate me to keep going. We never made it. We made it to the top. Whew. What a bug that saved me. Howdy. Very steep mountain. Yeah. Yeah. It was fun. We heard there's abandoned mine up here. We did pictures and stuff of all that. I didn't know it was that far of a hike. You went all the way around the mountain. No, it came from down there. Yeah. 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 Where y'all parked at? It's near it's at the bottom, north of the bottom. We went as far as we could in the car. I explored like random places in Appalachia, that kind of stuff. So we saw this on Google Maps and it looked pretty cool. Back out to the highway. You take a right. Go up to the next blacktop road that turns off. You're going up in there. You can get your car up there so far. If you go up there, it's like 3 fingers. If you take that middle one and follow that road all the way up, when it comes to a level, go left. Now there's a mine you can go back in. Okay, so from all the buildings and stuff, some of you might remember this mine. We just came around the corner and there were a bunch of people on ATVs. I did not know that. They probably were like, no one's sleeping like that at home. They seriously underestimated. Mine right here. Nang tumama ang kanilang ilaw sa dilim, ay tumambad sa kanila ang mga lumang pipes, conveying belts at mga naiwang jacket na alaala ng mga miners na matyagang nagtrabaho sa lugar.
Habang lumalalim, ang katahimikan sa lagusan ay lalong nangingibabaw. Here we go. Yeah. So a big rolling belt thing. It looks like it's part of the conveyor belt. Yeah. Going somewhere. What is that? DJ light bulb. It's some kind of piece of technology, man. No, but it's expensive looking. A midget measure. Measures midgets. Stuff like that. There's the water. Looks like it. That's the water. Oh yeah, we're going bowling. Okay. So I just want to come this way to see what was down here. And also confirm the water's still there. It's obviously still there. So now we're gonna go back to the main passage. See what I get in there. The main passage. Nang marating nila ang matubig na bahagi ng tunnel, ay hinanginan nila ang USS Flatty Boat at nagsimulang magsagwan papunta sa Blackwater. Sa bawat sagwan na kanilang ginagawa, ay umeeko ang ingay nito sa buong kapaligiran. Ang kanilang ilaw ay tumatama sa bawat kagamitan na kinalawang na at lumubog na dahil sa tubig na non-stop na sa lugar. Yeah, I'll put it out. No way. There's no way. We are underground, dude. What are you talking about? Oh, it might. We could just be in a low spot. Dude, fire extinguisher. That's definitely a fire extinguisher. You wanna go get it? Yeah. Let's go. No, definitely not. You're gonna be showered. It's a different stuff. Go fast. That's what we're coming at. Okay, let's get it. Number one pop. No, yeah, so. What's up with this wire? Let's go to the other side of it. I'll be able to see the last day to get certified. 5-9. Be closer. 11. Is it full? Oh yeah. 5-9-11. What about that sign we're close to? No, that's on the sign. It's everything. It's really. I don't got it. Okay. Yes, that's totally full. That's crazy. All right, let's go before they catch us. Tell us, should we go to the other side? So this is Maine. We're in Maine right now. That's dry land. Yeah. Are you shitting me? Wow. This is nuts, dude. What if we go back and go on the other side of this dry land? Yeah, we're gonna go over together. Yeah, it's worth a try. That's getting pretty shallow. Yeah, we'll try the other side. That's so bad. Drops. We're not gonna walk this. We're like seriously caught. It's just this one part you can see right there. Huh. Here.
I'll get out. Take my flashlight. Yes. It's about to get deep. I'll hop in. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, ay mas lalo silang nakakadiskubre ng mga misteryosong bagay. Mga gumuhong lagusan, kinakalawang na makina at kinakalawang na fire extinguisher ang kanilang natuklasan. Indikasyon lamang na ilang dekada na itong napabayaan. Ngunit ang presensya na kanilang nararamdaman sa lugar ay nagbibigay babala na hindi talaga naabandona ang lugar para sa ibang nilalang. The shark dragons followed us. At the door. Looking at the door. We don't move it sideways. The water's never risen high enough. No, it's emerging. Hey. Hold on. I don't even know what that means. This is kind of low. 3/17/11 at 6:58. TD 2011. What the heck? Oh my God. This is on purpose. You want people to stand up there? I'm not together, it's going to be in the break room. Okay. So, we got this way, which, do you see the end of that? I don't know, man. You can check that out here. Nalilanghap nila ang hangin na may halong sulfur at ang mga bumagsak na wall ay nakapaligid sa lugar. Ang bawat hakbang nila ay nagbababala ng posibleng panganib na maaari nilang suungin. At ang bigat ng bundok ay kanilang nararamdaman na tila ba may pumipindot sa kanilang katawan dahil sa pressure sa loob ng lagusan. Really try back and just not. If you can, Adrian was always. Oh yeah, that could cause a collapse. This is exit stage left. Oh, break room. So, you really go back into this person now. We think it's far enough. Yeah. That's not really the need to do this time. Okay. Yeah, sure, I'm going to. It's interesting. What the? It's the can. I see. Okay. Okay, we're not dying. Okay. Okay, guys. That was rough. Ew. Ew. You better be worth it. Yeah. Sweet.
Sweet. Ah. All the things I thought I was going to do. That wasn't it. Yes. You go back to the dry land and go back further. Mama didn't raise no pig. Oh, it's rusted in there. Okay, step number 1. Cut the red wire. Pull the pin. Oh, the pin broke off in it. Just breaks it. Okay, fine. Stupid, I didn't want you anyway. Okay, mine. Sa wakas, ay kanilang napagtagumpayan ang kanilang layunin bagamat nakaranas sila ng masangsang na amoy ng hangin. Sa bandang huli, ay natunto nila ang tamang daan papalabas at pabalik sa ibabaw ng kalupaan. Kanila ding na-realize kung gaano nakalayo ang kanilang narating kahit pa may kaakibat itong panganib. Isa din itong paalaala kung gaano kaimportante ang pagiging alerto at mabilis na pag-iisip sa anumang panganib na darating lalo na at napakalalim ng lugar na hindi man lamang nararating at hindi rin ninanais na puntahan ng sinuman. Noong May 2014, isang misteryosong video ang inupload ng YouTube channel na Dr. Lost Syndrome. Makikita sa video ang magkaibigan na nag-e-explore sa isang abandonadong hideout na matatagpuan sa gitna ng kakahuyan. Sa kanilang panimulang paglalakbay, ay sinuong nila ang kakahuyan upang marating lamang ang building na kanilang ninanais puntahan. Nang kanilang marating ang lugar, nang nasa loob na sila, ay nadiskubre nila ang building na puno ng mga graffiti. Kaagad nilang kinuha ang kanilang spray paint at nagsimulang takpan ang mga lumang graffiti. Subalit habang nag-i-spray sila, ay bigla na lamang may nangyari na nakatawag sa kanila ng pansin. Such a dump. What are you gonna do? I gotta make sure, make a note. Okay. You have to do it song. Hello? I don't think there's anyone out there. That's weird. Yeah. Matapos marinig ang misteryosong ingay, ay binaliwala lamang nila ito at nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Subalit nang muli nilang marinig sa pangalawang pagkakataon ng ingay, ay naghinala na sila na maaaring may tao sa paligid na nagmamasid sa kanila. Nang kanilang hinanap ang pinagmumulan ng ingay mula sa labas, ay wala naman silang nakita na kahit sino. Nang walang makita, ay muli silang bumalik sa loob upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, ay ginulantang sila ng hindi inaasahang pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Keep this or should I take it with me? Why don't you get it? It's got some nice graffiti. What? Isang misteryosong tao na nakamaskara ang biglang sumugod at umatake sa isang explorer na naging dahilan upang mabuwal ito sa sahig. Ang tao na nakamaskara ay may bitbit na metal pipe, indikasyon na gagamitin niya yun para sa kanila na maaari din naman na ito ang dahilan kung bakit nabuwal ang explorer sa flooring. Agad namang